ikatlong araw na ito nitong anong ito, itong hearing ng Justice Committee. Ah, mga kabunyog, ikatlong araw na ito ng hearing na yan. Nung unang araw, kung matatandaan natin, nung unang araw, yung dalawang impeachment complaints ay diniklara na sufficient informed. Pareho yung dalawa. Yung unang impeachment complaint, yan yung kay Attorney Andre De Jesus. Yung pangalawang impeachment complaint, yan yung in-endorse ng Makabayan Black. Nung day 1, tinalakay yung sufficiency informed. Sa unang araw, pumasa sa sufficiency informed yung dalawa. Yung unang impeachment complaint, nang nagbutuhan ang mga kongresista, 46 ang bumoto na ito ay sufficient informed. Isa lang yung against. Isa yung nag-abstain. Yung pangalawang impeachment complaint, 35 ang pumabor na ito'y sufficient informed. Siyam yung kumontra, isa yata yung nag-abstain. So, ganyan yung naging butuhan nung unang araw. Kahapon, ikalawang araw, tinalakay yung sufficiency in substance. Yun yung sufficiency in form. Kahapon, tinalakay na yung sufficiency in substance. Pero ang natalakay pa lang kahapon, yung first impeachment complaint. Yung first impeachment complaint may 5 grounds. Ano ba yung mga grounds sa first impeachment complaint? Ang mga grounds sa first impeachment complaint, inano kasi doon sa first impeachment complaint, yung pag-aresto kay Duterte at pag-surrender sa ICC, impeachable daw yun. Pangalawang ground doon, yung tungkol sa yung mga unprogrammed appropriations. Pangatlong grounds, yung tungkol sa ICI. Ang ICI daw ay binuo ng Pangulo para daw i-shield, protektahan yung kanyang mga alyado. Yun yung pangatlo. Ang pang-apat, ano pa ba? Yung tungkol sa mga kickbacks. Ang pang-5, yung tungkol sa drug use ng Pangulo. Kaya yan yung 5. Ngayon, lahat yan kahapon, tinalakay na. Pero hindi pa sila nagbutuhan. Ngayong araw, baka nga magbubutuhan na. In a few minutes, magbubutuhan na yan. Para sa first impeachment complaint. Yung second impeachment complaint, yung sa Makabayan Black, pagkatapos pagbutuhan yung unang impeachment complaint, magtatalakay nung substance, sufficiency in substance nung ikalawa. Tapos magbubutuhan na naman yan. So ngayong araw, pagbubutuhan na yung dalawang impeachment complaints. Ang pagkakaiba lang, yung unang impeachment complaint, natalakay na yung substance niyan kahapon, magbubutuhan na lang ngayon. Yung pangalawang impeachment complaints, ngayon palang pag-uusapan kung sufficient in substance. Pero mas maiksi yun kasi 4 lang ang grounds doon. At saka wala doon yung tungkol kay Duterte na inaresto. Wala rin yung tungkol sa drug use. Yung Makabayan Black nakatutok doon sa responsibilidad ng Pangulo sa budget. At sa tingin ng Makabayan Black, mayroong basihan para i-impeach ang presidente sa usapin ng pagpapabaya sa budget. Yan yung focus ng Makabayan Black. Wala sila doon sa mga pag-aresto kay Duterte, wala sila tungkol doon sa drug use. Hindi yun. Hindi ni-raise ng Makabayan Black yun. Ang focus ng Makabayan Black sa grounds nila, 4 lang ang grounds, tungkol doon sa ginamit na formula, yung sinabi ni Cabral, yung BBM formula, sa pag-allocate, yung mga allocables. Pangalawa, yung mga kickbacks. Yun. Pangatlo, yung unprogrammed appropriations. Doon nakafocus yung mga grounds ng Makabayan Black. Doon sa na yon. Ngayon, pag-uusapan ngayon yan. Pagkatapos ng pag-usapan, magbubutuhan uli. So kung akong tatanungin, anong nakikita ko, ay tingin ko, babagsak sa sufficiency in substance. Bakit? Alam naman natin ang karamihan ng mga kongresista dyan sa Justice Committee, kakampi ng presidente yan. Ang impeachment is, numbers game. Numbers game. Makikita nyo naman sa deliberation, yung mga palitan ng mga ideya. Makikita nyo naman, karamihan sa kanila, gusto nga, nung isang araw pa, gusto patayin na yung dalawang impeachment complaints. Napanood nyo si Abante?
Sabi ni Abante, kahit sa sufficiency inform, hindi papasa itong mga ito. Gusto niya patayin na eh. Kaya nga nag-walk out siya kasi hindi na, ang gusto niya, sufficiency inform pa lang patayin na. Sabi naman ni Congresswoman Beatrix Sulistro, hindi. Pakinggan pa rin natin yung sufficiency in substance. Kaya kahapon, naubos yung usapin doon pa lang sa first impeachment complaint. Pero yung 5 grounds, kahit si Laila de Lima, kahit si Congresswoman Laila de Lima nagsasabi tungkol doon sa issue ng pag-aresto kay Duterte, wala yun. Hindi sufficient in substance yun. Yung drug use ni PBBM, sabi ni Congresswoman Laila, hindi rin yun. Pag sinabi mo kasing drug use, ibig sabihin ang presidente ay ano na siya, hindi na siya makapag-govern ng maayos. Kasi yung drug use per se, wala namang ground sa impeachable offense yung paggamit ng droga. Pero yung hindi ka na makapag-govern, pwede yun. Betrayal of public trust, hindi ka na makapag-govern. Pero ano bang instances ang masasabi mo na dahil sa drug use ng presidente, assuming na totoo, ano yung mga instances na makikita mong hindi na siya nakakapag-govern effectively? Wala namang sinight na mga instances. Yun ang sabi ni Senadora Laila de Lima. Kaya, sigurado na tayo yung first impeachment complaint, papatayin na yan ngayon. Yung second impeachment complaint, wala na yan. Wala na rin anuhin yan kasi ang sasabihin na naman ng mga kongresista niyan, ano naman ang ng presidente doon sa unprogrammed appropriations? Ano naman ang ng presidente doon sa budget? Kung nagkamali man siya doon, lapse in judgment, hindi naman impeachable offense yun. Yun ang tingin ko magiging mga argumento dyan, mga kabunyog. Kaya papatayin na yan ngayon. Ngayon, pag napatay ang impeachment ngayon kay PBBM, hindi na yan magpuproceed sa hearing. Kasi dapat kung hindi mapatay ang impeachment ngayon, ibig sabihin sufficient in substance, kahit isa man lang doon sa 2 impeachment complaint, kapag nag-proceed yan, maghihiring kay PBBM. Ay napanood ko yung interview kay Yusek Claire Castro kung handa na ba yung legal team ng presidente. Wala daw. Wala daw binuong legal team ang presidente. Di ibig sabihin, para sa presidente, hindi niya nakikita na mapapasa. Kaya siguro, ang tingin ng presidente, nasabihan siguro siya ng mga kakampi niyang kongresista, Mr. President, huwag kang mag-alala. Hindi lulusot yan sa sufficiency in substance. Kaya tinanong si Yusek Claire Castro, handa na ba ang presidente ng kanyang legal team? Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi daw wala daw binuong legal team. Ibig sabihin nakakasigurado. Sigurado, naghingi ng siguro, nagpa-briefing ang presidente sa mga kakampi niya sa Kongreso. Ano bang tsansa? Lulusot kaya sa Committee on Justice? Siguro sinabihan siya, kang mag-alala, Mr. President, sa sufficiency in form, lulusot yan, pero sa substance, hindi. Pag hindi lumusot sa sufficiency in substance, hindi na yan magpuproceed dun sa hearing. Ang hearing kasi yung papadalhan na ngayon ng kopya ng complaint ang presidente, tapos ipapatawag siya, ipipresent na ngayon yung mga ebidensya at testigo. Mukhang hindi na darating sa ganun. Ngayon pa lang na araw, papatayin na. Ngayon, pag napatay ang impeachment ni PBBM ngayon, anong sunod? Maghahanda na doon naman sa impeachment ni Sara. Kasi within 10 days, i-refer yon sa speaker. Kailan ba nag-file yung mga kailan ba nag-file ng impeachment ni Sara? Nung Monday. Anong pitsa ba yon? Anong pitsa ba yung Monday? Kung hindi tayo nagkakamali, ano bang pitsa yung Monday? February 2. O di may 10 days. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ibig sabihin, 12. Pitsa 12. Within 10 days, bago magpitsa 12, ipapadala sa speaker yung final na impeachment kay Sara. Pagkapadala nun sa speaker, i-refer yan sa rules, tapos ang rules committee naman, i-refer sa Justice Committee. Pag re-refer yan sa Justice Committee, magpapatawag na ang Justice Committee ng pareho ng dinaanan kay PBBM. Yung mga impeachment complaints kay Sara, 2 rin yun, dadaan din yun sa prosesong dinaanan ni PBBM. Yung sufficiency in form muna, tapos sufficiency in substance. Ako, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo, pasok kaya sa sufficiency in form yung kay Sara?
Ha? Sa tingin nyo, pasok kaya sa sufficiency in form yung kay Sara? Sa tingin ko, oo. Sufficiency in substance? Sa tingin ko, oo. Oh. Kapag pumasok sa sufficiency in form o sufficiency in substance yung kay Sara, ano nang sunod? Ano na? Hearing. Ipapatawag si Sara. At saka yung mga testigo at ebidensya laban sa kanya, ipipresent na. Pagka-present na yon, anong sunod? Magdi-decide ang Justice Committee kung may probable cause. O, sunod kong tanong sa inyo, sa tingin nyo, may probable cause kaya yung kay Sara? O yan, ano yan ha? Ganun ang mangyayari kay Sara eh. Kailan kaya magkakaroon ng hearing yan? Sa tingin ko, mga simulang February 15, magkakaroon na ng, ng ano yan, hearing yan. Justice Committee uli. So, sa tingin ko, papasa yung kay Sara sa sufficiency in form, papasa sa sufficiency in substance. Pag kung pasok sa sufficiency in form, pasok sa sufficiency in substance, anong susunod? Hearing na. Papadalhan si Sara ng kopya ng mga allegations laban sa kanya, maghahanda siya ng kanyang defense, ng kanyang counter. Oh. Tapos maghihiring na ngayon ang Blue Ribbon ay ang Justice Committee. Mahaba yan, ang hearing na yan. Ipipresent na dyan si Madriaga, ipipresent na dyan yung mga yung mga dokumento, yung mga deposito ni Sara, sa ni Duterte, joint bank accounts, ipipresent na yan. Ngayon, sasagot si Sara. Ra-attend kaya si Sara? Sabi ni Michael Pua, yung tagapagsalita ni Sara, depende daw. Titingnan daw kung a-attend si Sara o hindi. Ngayon, umattend si Sara o hindi, magdidesisyon ang Justice Committee. Ano ang magiging desisyon ng Justice Committee? May probable cause ba o wala? O ngayon, sa tingin nyo, may probable cause kaya? Ano kaya ang magiging findings? Anong magiging findings? May probable cause o wala? Kay Sara ha? Ngayon, kung may probable cause, anong mangyayari na kay Sara? Isasalang na sa plenary. Pagbubutuhan sa plenary, kailangan makakuha sa plenary ng 1/3 na boto. Ha? Makakuha sa plenary ng 1/3 na boto. Pag nakakuha ng 1/3 na boto sa plenary, pasado na ngayon, impeach na si Sara uli. Impeach na si Sara. Pag na-impeach si Sara, dadalhin na sa Senado. Sa Senado naman, tatanggapin kaya ng Senado? Yes. Sabi ni Senate President Soto, pag may nakarating na impeachment sa kanila, trial shall proceed, ay forthwith proceed. Di ba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Sa tingin natin, tatapusin na ngayon ang impeachment kay Sara, ay kay PBBM, papatayin na yan ngayong araw, tapos magsisimula na, focus na ang impeachment kay Sara. Diyan na yung mahaba. Baka abutin ng buwan yan. Sa loob lang ng Justice Committee, aabutin niya ng buwan. Bakit aabutin ng buwan? Kasi magkakaroon na ng parang mini trial hearing. Yan nga yung sinabi ng Korte Suprema, kaya binasura yung unang impeachment ni Sara. Ang sabi ng Korte Suprema, kahit impeachment pa lang yan sa Kamara, hindi pa trial sa Senado, bibigyan na ng pagkakataon ang inaakusa na impeachable official na magdepensa ng sarili niya. Doon kasi 'di ba nung February 5, wala, sa isang araw lang nakakuha na ng 260 na. Sobrang-sobra na, ang kailangan nga lang mga 106 lang 1/3 ay 260 na yung pumirma. Nakalagay sa konstitusyon, kapag may more than 1/3 na, hindi na kailangang pag-usapan pa yan. Yang na yan, diretso na yan sa Senado bilang articles of impeachment. Yan yung sinunod ng Kongreso. Kaya lang, ang sabi naman ng Korte Suprema, hindi. Kahit pa 1/3 yung bumoto na, ire-refer pa daw sa Justice Committee para pag-usapan. Doon yung issue doon. Yun yung issue nung impeachment ni Sara. Dapat daw, kailangan, mayroon pa ring due process si Sara. O ngayon, anyway, para wala ng problema, ang proseso ngayon na gagamitin kay Sara, yung first mode ng impeachment. Yung kasing wala nang hearing sa Justice Committee, yung second mode. Yung second mode na kapag mayroon ng more than 1/3, hindi na kailangan ng mga hearing. Diretso na yan sa Senado. Kasi nakuha na yung more than 1/3 Kaya lang, ang sabi nga ng Korte Suprema, hindi pwede yun. Kahit second mode ang gamitin, kailangan pa rin ng hearing. Dito naman ngayon, hindi naman second mode ang ginagamit dito. Ang ginagamit dito, first mode. Ano yung first mode?
mayroong mga private citizens na magpa-file, i-endorse ng kongresista, maghihiring sa Justice Committee. Ito yung first mode. Pagka-hearing sa Justice Committee, ire-refer sa plenary. Ngayon, ang ginamit kay PBBM, first mode. Kaya lang, ang magiging pagkakaiba dyan kay PBBM, pag pinatay ngayon yan sa Justice Committee, ibig sabihin hindi sufficient in substance, hindi na yan darating sa plenary. Wala namang pagbubutuan sa plenary kung sa Justice Committee pa lang, dismiss na. Ha? Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Actually ganito. Kung noong impeachment ni Sara, noong December, di ba? Nag-file ng impeachment complaint December 2, December 9 yata yung pangalawa. Ang mga grupong nag-file ng impeachment kay Sara noon, ito rin yon. Yung nag-file ngayon, yung Makabayan Black, yung Akbayan, Magdalo, Tindig Pilipinas. Kaya lang, ang ginawa kasi ng Kongreso noon, hindi ni-refer sa Justice Committee. Hindi ni-refer eh. Kasi, ang nakikita siguro ng mga kongresista noon, wag na natin gamitin yung first mode. Gamitin natin yung second mode. Total, kaya natin yung more than one-third. Hinintay na lang nila yung tamang pagkakataon. Ginawa nila yan February 5. Kaya, nung February 5, wala na yung first, second, and third impeachment complaint. Hindi na ginamit yon. Gumamit sila ng fourth impeachment complaint, direkta ng filing. Parang direct filing. Yung mga kongresistang nakapirma, automatic na refer na sa Senado. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon talaga 'yon. Kaya lang ang sinasabi kasi ng ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, hindi, kahit second mode, idaan nyo pa rin sa due process. Bigyan nyo pa rin ng notice ang ini-impeach na official. Sa totoo lang, yung second mode na yan ng impeachment complaint, yung hindi nire-refer sa Justice Committee, ginamit yan kay ERAP. Ginamit kay ERAP yan. Yung mabilisan na, si Villar noon ang speaker. Wala nang hearing, diretso na. Hinaharangan pa sana ng mga kakampi ni ERAP noon. Bila na, nagbang na ng gavel si Villar. Pasado na. Kaya nga, naiiba itong ginawa kay naiiba itong desisyon ng Korte Suprema dito kay Sara. Bakit biglang-bigla ni-require pa na dadaan pa daw sa hearing ng Justice Committee? Anyway, para wala ng problema, ang ginawa ngayon ng mga nag-file ng impeachment kay Sara, ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong impeachment kay Sara, dadaan talaga sa Justice Committee. Kaya ang ginamit na mode dito, first mode, para wala ng problema. Medyo mahaba lang ito, medyo detalyadong masyado, pero okay na rin yan. Handa naman tayo dyan. Ngayon, ano ang magiging pagkakaiba ng hearing kay PBBM at kay Sara? Ito kasing kay PBBM, yung mga issue ng pag-aresto kay Duterte, hindi naman pwedeng impeachable offense yun. Yung tungkol sa drug addiction, hindi rin yun. Yung tungkol naman sa budget, ang tanong kasi, yung bang command responsibility ay ground para ma-impeach ka? Yun ang mukhang hindi sasang-ayon ang mga kongresista doon. Ang tingin nila, yung ginawa ng presidente, kung nagkamali man siya sa budget, kung nagkamali man siya sa unprogrammed appropriations, pero hindi naman impeachable offense yun. Sa tingin ko, ganun ang magiging ruling. Kay Sara Duterte, hindi. Napakadirekta ng mga papel ni Sara doon. Napakadirekta ng papel ni Sara. Yan ang papatunayan dyan. Talagang garapalan yung korupsyon sa ilalim ni Sara. Tingnan nyo naman yung 125 million na ubus in 11 days. Tapos nang niliquidate niya, mga piyato sa Kaoishi. Ang hirap. Talagang garapal eh. Kaya kumbaga, iba yung mga ebidensya dito kay Sara. Yung mga ebidensya sa kanya, mabibigat. Lalo na pag linabas na yung tungkol sa mga bank accounts. Yun, direkta na naman ng mga ebidensya yon. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, itong impeachment ni Sara, ito yung inaabangan, sabi nga ng marami. Attorney, wag mo nang yan tungkol kay PBBM. Tapusin nyo na ninyo yan. Ay wala eh. Dinadaan din naman ng mga kongresista sa proseso. Ayaw din naman ng mga kongresista na sabihin na basta na lang pinatay yung impeachment kay PBBM. Kaya nga 'di ba nung isang araw, nung hindi tinatanggap ng Secretary General yung impeachment, sabi ko, wag ganoon.
Huwag niyong papatayin ang impeachment kay PBBM sa mga ganyan na dyan pa lang sa Secretary General, papatayin niyo na. Kasi dapat pagbutuhan na yung first complaint kung sufficient in substance. Pagkatapos butuhan yung first complaint kung sufficient in substance, magtatalakay na ng sufficiency in substance ng second complaint. Mahaba-haba yan, hanggang hapon pa yan. Pagkahapon yan, bubutuhan na rin kung sufficient in substance yung pangalawang complaint. Ha? Oh. So, yan mga kabunyog. Pero ako nga, sa tingin ko, papatayin na ngayon sa sufficiency in substance. Hindi na yan papayagang makarating pa sa hearing. Kasi pag nakalusot sa sufficiency in substance ngayon, mag-hearing. Papatawag si PBBM. Kung hindi man siya a-attend, magpapadala siya ng sagot. Sasagutin niya yung mga akusasyon sa kanya. Eh mukhang tinanong si Yusek Claire Castro, wala naman daw binuong legal team. Ngayon, kung wala pang legal team, ay ibig sabihin, nakakasigurado ang presidente na hindi magsusustain ang impeachment laban sa kanya. Kasi hindi nga naghahanda ang presidente daw eh. Ha? Ang mukhang kailangan maghanda, matindi ang gagawing panghanda si Sara. Ha? Matindi ang gagawing paghanda ni Sara. Ang matibay sana doon yung sa Makabayan Black. Kasi yung sa Makabayan Black, hindi nag-raise ng issue ng pag-aresto kay Duterte. Hindi nag-raise ng issue nung sa droga. At least, medyo substantive yung sa Makabayan Black. Kasi ang ni-raise na issue ng Makabayan Black, yung mga nangyari sa budget. Ano yung command responsibility ng presidente doon? Pangalawa, yung mga nangyari sa flood control, wala siya ba siyang pananagutan doon? Kapabayaan niya rin yun eh. O ngayon, kung kapabayaan niya rin yun, negligence, command responsibility, ay di ba dapat i-impeach siya dahil sa kapabayaan na yun? Yun ang argumento ng Makabayan Black dyan. Kaya lang, ang tingin nyo, anong sagot ng mga kongresista dyan? Sa tingin ko, ang magiging sagot ng mga kongresista, hindi naman kung nagkamali man ang presidente na pinirmahan niya yung 2025 budget, lapse in judgment or error in judgment yon. Kung hindi man niya man binito yung mga unprogrammed appropriations, niya yon? Mali siya doon. Pero hindi naman lahat ng mali ay impeachable offense. Ganun yung magiging argumento dyan eh. Ha? Pero, tama na rin yun na ni-raise ng Makabayan Black. Tama na rin yun. Pinatutunayan lang na ang Makabayan Black walang pinipili. Kahit si PBBM yan o si Duterte, dapat panagutin. Kaya lang, pagdating nga sa Kongreso, ang tingin ng Kongreso, dito sa Justice Committee, sa tingin ko lang, ang magiging desisyon yan, sa tingin nila, yung mga nangyari sa budget na nagkamali ang presidente, yung tungkol sa appropriation, unprogrammed appropriations, tungkol sa mga anomalya sa flood control, medyo may kapabayaan ang presidente pero hindi naman lahat ng mali at kapabayaan ay impeachable. Ako, ganon. Kayo, sa tingin nyo, ganon ang magiging desisyon dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.